Siguro muna tayo before tayo. Sir Nards, pwede bang meron po tayong pinakano natin? School hymn. Okay po, thank you. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God our Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, In this darkened world, we need the light, a true guide of life to follow. The sure guide of light, the pearl of great price, this truth we will find in God's word. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Search God's word, share His word, for in it we know they love eternal life. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need, just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Preach God's word, teach His word, for in it we're sure they have eternal life. For in it we're sure they have eternal life. Share God's word. Okay po, maraming salamat po sa magandang music at hinihilingan ko po si Sister Josephine Rana sa atin pong opening prayer.
Magandang gabi po sa lahat. Ako'y po inaanyayahan ang lahat na tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na ang tahanan po ay nasa mga langit ka, kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito nga kami po ay yung tinipon aron nang sa ganon kami po ay makapag-aral na po na usab sa mga salita. Nawa po na ang banal na espiritu magbigay po sa amin ng kaalaman at magamit po namin ito sa paggawa po sa inyong mga gawain na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buong araw ng Sabat na ito na kami po inyong iningatan at amin pong hiling na ang kaalaman aming maranasan sa gabing ito at kami po ipagpalain sa mga salita na aming maririnig sa aming mga professor. Salamat Panginoon na ikaw ay nagpapatawad na aming mga kasalanan. Amin po itong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Okay po, siguro Ma'am Leia, bigay ko na po sa inyo ang pagkakataon. Maraming salamat po. Opo. Thank you po, Chaplain Samuel Rana, sa pag-start na ating program tonight. Kamusta po ang lahat? Nagkaroon po ba kayo ng Blessed Sabbath Day? Opo. Opo. Okay naman po, no? Meron po ba sa inyo dito na nagamit ang inyong pagiging chaplain sa the whole week na lumipas? May na-experience po ba kayo na naging yung inyong natutunan dito ay na-exercise ninyo, na practice? Meron na po ba? Yan. Yan, for sure yan. Meron. Si Sharon, yan. Kamusta po, Chaplain Ganaban and Chaplain Lieutenant? Hindi ko na nabasa kung ano Christopher. Christopher yan. Christopher, ma'am, kasama ko si tatay ngayon. Kasi wala po yung isang kasama niya na may cellphone. Kaya kami dalawa. Good evening po, ano? Yung si Sir Ganaban kahit na hindi siya talaga susuko, no? Tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa, no, sir? Kaya sabi nga dito sa atin sa chaplaincy, walang age limit, di ba? As long na tayo ay magpapagamit sa ating Panginoon, kahit na ano pang ating edad, bata o matanda, ay gagamitin tayo ng Panginoon kung tayo ay willing. At ngayon, willing tayo na mas matutunan pa yung calling ng Panginoon sa atin. Yan. Kung pwede po kayo mag-open ng mga camera ninyo, pwede pong mas maganda po. And i-announce ko rin po pala yung ating yung mga early birds. Yan. Excuse po. Medyo may konting karamdaman. So ito po yung early birds natin na merong 5 points each. Galing, no? 5 points. Kaya pagka sa exam ninyo po, may dagdag na 5 points, no? Si second, kasama ko pa ba to si Sir Gaspan? Yan, hindi na siguro isasama yan. Sino po ito? Joko Estana. Babae po ba siya o lalaki? Lalaki po, Joeco Tana po. Joeco Tana. Opo, sorry po ha. At si Captain Samuel Rana. Yung mga nag-graduate po, hindi ko nabibigyan niya ng mga points. Si Sir Eliberto and Jenny Marcilio. Ma'am Maria de la Fuente. And River Valley. Ito po si River Valley. Ang ganda naman ng pangalan. May kasama po akong chaplain. Ang pangalan naman po niya ay Jericho River ba yun? Opo. Yan. River Jericho naman siya. Yan. River Jericho. Ikaw naman ay si River Valley. Babae po ba si River Valley? Hello po. Yan.
Si River Valley, opo. Yan, fast tracker daw po siya. Yan. And si Ma'am Carmelita. Ma'am Carmelita, need mo pa ba? Highest pointer ka. si Ma'am Dory, hindi na rin yan. Ito po, si Fajardo. Second Lieutenant Fajardo M. Yan. Sino po yung si Second Lieutenant Fajardo M? Yan. Yan. So yan po yung ating mga binigyan ng ano po. Yan. Tsaka si Sir Ganaban and Chaplain Christopher. Yan. So andito po yan. Yay! Thank you, Tay. Come on, Tay. Thank you. Yeah, papakita ko po. Andito po yan nakalista. Yan. Nakalista po sa akin cellphone po yan. Ano? Bakit hindi nakikita? Yan. Yan. Nakalista po sa cellphone ko itong si Ma'am Sharon pa pala. Ma'am Sharon Torres. Yan, kasama dito sa ating listahan. So, first, early birds. So, merong another 5 points. So, pagka ang exam po ninyo, out of 90, meron na kayong 20 points. Kasi no last Saturday, tsaka yung ngayon. Galing. Baka naman po maubos na ninyo yung 90 points na exam dahil lang sa early birds. Pero meron naman po tayong computation din yan. So, sensya na po, makati-kati po inong. Yan. So tonight po, welcome din po sa mga kararating lang ngayon. And hindi na po kayo nakapag-opening prayer. So mag-opening prayer po muna kayo. At yung mga nakapag-submit po ng inyong mga assignment, pwede po mag-send ng emoji na okay po, na nag-submit na. Kasi ang natanggap ko lang po ng assignment, yung si Sir, post ko po sa ating yung mga nakasubmit na assignment, na yung assignment po natin, yung about chaplaincy po, di ba? 1, 2, 3 po yung ating assignment. So, may mga additional points yun. Gawin niyo po yung mga assignments nyo, hindi lang po dito sa subject ko, kundi sa iba pa pong mga subjects. Kasi yan po, lalabas po lahat yan sa transcript of records ninyo. And mag-take note po kayo lagi sa mga lessons natin kasi sa exam po natin, kasama po, lalabas po lahat ng topics. Yan. So, mag-share screen na po ako para sa topic natin tonight. Good evening po pala kay Doc Rajan. Dito na pala si Doc. Yan. Nawala ang signal yata, mama. Yan. Nawala ang sound. Nakikita niyo po yung screen? Nawala po ang sound, ma'am. Yes, Nawala. ma'am. Yan. Narinig niyo po yung sounds? Yes, ma'am. Po, yan. Thank you po. Wala. Yan. Yan. So, ang topic po natin ngayon ay part 4 na po tayo. The process of biblical counseling. Yan. Malinaw po ba ako? Loud and clear. Yes. Ay, thank you Okay na po. po. Thank Okay na, ma'am. you. Okay. And the process of biblical counseling. Yan. Biblical Counseling 104. So tayo po, bilang mga chaplains, tayo po ay tinatawag din na, na counselors. Yan. So yan po ang isa sa mga gawain ng mga chaplain, ang counseling. So hindi po tayo nagbibigay ng advice, tayo po ay nagka-counsel at biblical po yan. According to the Bible po yung ating mga counselings. Yan. The two critical components to successful chaplaincy are mastering the art of communication and mastering the art of counseling. So dalawa po, no? Yan po yung dalawang components po natin. Hindi po ito yung characteristics. Pag sinabi ko po sa exam o sa recitation ninyo, what are the two characteristics of a chaplaincy? Ano po yon? Ano po yung dalawang characteristics ng chaplaincy? Yung ating presence and support. Yan. Support. Ito po yung ating laging ibibigay sa kanila, yung ating presensya at yung ating suporta doon sa ating mga kapwa-tao. So, ito naman po,
critical components to successful chaplaincy. Ibig sabihin, paano ka magiging successful na chaplain? Dapat, number 1, ay magaling ka sa communication. Kailangan magaling ka makipag-usap, makipagsalitaan, alam mo kung paano mo i-deliver yung mensahe mo, paano mo sasabihin o kakausapin yung iyong counselee. So, paano ka magiging effective kung ikaw ay lack of words, kulang-kulang ka sa kaalaman ng salita. Kung gusto mo mag-Tagalog, Tagalogin. Kung magaling ka mag-English, Englishin. Kung hindi ka naman kung sanay ka sa dalawang language, gawin mong Taglish, di ba? Ang importante ay marunong ka makipag-communicate. Hindi po yung marami kang gustong sabihin pero hindi mo masabi dahil kulang-kulang ka sa kaalaman sa pagsasalita. Isa pa ay ikaw ay nauutal o natatangtay o kaya naman ay nalilito kung ano yung mga dapat mong sabihin. So kailangan po talaga art of communication. Kaya tinawag art of communication, may mga bagay po na pwede nating sabihin sa ating counselee at may mga bagay na hindi dapat sabihin. Meron nakakasakit na dapat mong pigilan yung iyong salita at meron naman din pong nakakatuwa na dapat mo ding ilabas sa kanya upang siya ay matuwa, di ba po? So alam mo dapat kung kailan ka magsasalita, ano yung sasalitain mo, ano yung sasabihin mo, ano yung way, paano, how to deliver yung message mo. Kasi kahit maganda yung message natin sa ating counselee, pero kulang-kulang or hindi natin alam kung paano natin i-deliver, hindi pa rin maganda, di ba? Example po, di ba? Like, binibigyan mo siya ng magandang mensahe, pero dry na dry ang tono mo. O kaya naman, hindi ka nakatingin sa kanya sa mata, or hindi ka hindi mo alam i-deliver yung tamang words. Yan. So, mastering the art of communication. And number 2, mastering the art of counseling. Yan. Yan po yung sinasabi na dapat alam mo kung ano yung ika-counsel mo sa iyong counselee. Kailangan, kung hindi mo talaga alam yung kanyang problema at hindi mo alam paano mo siya bibigyan ng magandang mensahe, pwede naman na manahimik. Pwede mo naman sabihin sa counseling mo na medyo mabigat-bigat yung iyong problema, kapatid or ma'am, sir. Ganyan. Maari bang bigyan mo ko ng mga sapat na isang araw o ilang oras para mapag-aralan ko muna yung iyong problema. Para alam ko kung ano yung tama ko na pwedeng isabihin sa iyo. Kasi kung ako po ay magbabagsak na o magbibitaw na isang mensahe sa iyo na maaari ikaligaw mo. Yan. So kailangan mastering the art of counseling. Alam mo kung ano. Kasi hindi naman po lahat ng problema alam natin i-solve. May mga problems o may mga situations na hindi pa natin napagdaanan sa buhay natin. Hindi pa natin naranasan sa buhay natin. So hindi natin mabibigyan, hindi tayo makaka-relate o hindi natin mabibigyan ng magandang mensahe yung ating kapwa kung hindi natin talaga naranasan pa. At kung hindi pa natin naranasan, kailangan aralin din muna natin. Bigyan natin ng panahon. Paano ko ba ito sasabihin sa kanya? Dahil ako mismo, hindi naman ako naagawan ng asawa, hindi naman ako mang-aagaw ng asawa. Paano ko kaya a-advisean to, di ba? Paano ko kaya siya ka-counselan? Di ba po? So, kailangan mo nang aralin mo na. Kaya mastering the art. Art po talaga, art. Di ba? Ibig sabihin, tayo mga chaplains ay nag-aaral ng Bachelor of Arts in the chaplaincy studies, 'di ba po? Kasi art talaga siya. So mataas po talaga yung ating pinag-aaralan dito. Hindi tayo basta-basta chaplains. Kaya nga po yung ang ating pong sa logo natin, yung ating pong nakalagay doon ay we train chaplains, 'di ba po? Yung kakaiba ang mga chaplains natin. So, inaaral po natin talaga yan. Yan. In order to implement the techniques of being an effective chaplain,
you must first learn how to communicate your thoughts and actions. Whether performing a death notification, speaking with public officials, or developing personal relationships, communication plays a vital role. Siguro po napansin niyo rito yung death notification, ano? Darating po tayo sa point na pag-aaralan natin yan dahil tayo po as chaplain, tayo po ang tinatawag na first responder. Yan, lista niyo po sa notes niyo yan ha. Tayo mga chaplains ay first responder. Tinanong ko po noon sa inyo yan kung tayo po ba ang first responder or not. Sabi niyo, marami pong sumagot na hindi. Pero sa totoo po, kung tayo po ay corporate chaplains or alam na ating mga kapitbahay na tayo ay chaplain, tayo yung una nilang tatakbuhan. Hindi sila tatakbo sa pare, hindi sila tatakbo sa mga pastor na hindi nila kapananampalataya o kapananampalataya man nila pero nahihiya silang lumapit sa kanila. Tayo po talaga as chaplain dahil alam nila chaplains do not do not have yung own religion na pinapanigan. Although Seventh-day Adventist ako, pero pwede akong pumasok o mag-counseling sa mga evangelicals, sa mga Catholics, sa iba-ibang mga religion. Dahil tayo pong chaplains are, non-sectarian po tayo. Tayo pa ay yung walang kinikilingan na anumang relihiyon. Hindi rin natin pwede sabihin agad-agad na Adventist chaplain po ako. Kasi po, pag sinabi mo Adventist chaplain ka agad-agad, hindi na po sila lalapit sa iyo, lalo po kung may prejudice sila sa Adventist. So Christian chaplain po talaga tayo. Kasi hindi po talaga tama as chaplain po talaga na sasabihin mo yung iyong religion. Basta po Adventist, sabihin mo po Christian chaplain ka. Naintindihan po ba natin yan? Kaya nga po tayo, may mga cross sa ating uniform. Meron tayong cross. At meron din tayong logo ng ating school. So later on, malalaman naman nila na Adventist ka pala dahil naiiba ka. Yun. Pero sa mga situation po, hindi ka lalapit na, good morning ma'am sir, Adventist chaplain po ako, pwede po ba akong makatulong sa inyo? No, hindi po tayo kasi tayo po mga chaplain, ordained chaplain tayo, hindi po tayo ordained minister ng Seventh-day Adventist. Ordained chaplain po tayo, remind ko po sa inyo ha, ma-ordain po tayo as chaplain. And ibig sabihin po pag ordained chaplain ka, kahit anong religion, pwede mo po sila pagsilbihan. Kaya yun po yung pagkakaiba, yung sa mga hindi po naka-attend ng mga first lectures natin, ang pagkakaiba ng chaplain and pastor. Ang pastor po natin ay nagtuturo sila at inaalagaan nila yung mga kanilang kongregasyon sa loob ng kanilang simbahan at ng kanilang religion. Tayo po mga chaplain ay outside the walls of the church. Pag ang ating pong gawain ay sa labas ng simbahan, na kahit sino, kahit anong relihiyon ay pwede natin silang lapitan at pwede tayong mag-serve sa kanila. So minsan po, kagaya ko, pwede nakikita ninyo kung nakasama ko ang mga evangelicals, minsan po nasa ibang mga religion ako, yun nga lang po, hindi ako nakikisayaw-sayaw, nakikipalakpak-palakpak, di ba po? Pero kasama-kasama sa kanilang mga gawain, nakikishare. Pagka meron silang medical outreach o meron silang mga pagpupulong, pagmi-meeting, andun din po ako, di ba? Kasi meron naman po tayong mandate niya na tayong mga chaplains ay pwede makisama kahit kaninong chaplain. Yan. So dito po, yan malinaw na po yan ano. So whether performing a death notification, speaking with public officials, or developing personal relationships, communication plays a vital role. Yan. Tayo po, agay na sinabi ko, as first responder, tayo po ay nagsiserve din sa mga tao na tayo yung magbibigay ng death notification sa kanila. Like, ano po ba yung death notification? May na-aksidente po, may namatay, at ikaw po, bilang ikaw ay volunteer sa law enforcement, volunteer ka sa bombero, volunteer ka sa ibang lugar, ikaw ay ikaw ay makakasama ng mga yan at sasabihin sa iyo, Chaplain Rana,
Josephine Rana, ikaw po ang naatasan natin na ikaw po ang magdala nitong notification do sa pamilya ng namatay. Yan. So pag-aaralan po natin yan kung paano mag-serve ng death notification. Yan. So kailangan po talaga alam mo paano makipag-communicate sa lahat ng sitwasyon. Yan. Excellent communication skills are the delivery system by which we can minister the gospel of Christ and minister to people who are in crisis or in need of simple guidance. The process of biblical counseling is how we connect humanity to spirituality, and the Word of God is the conduit. Yan, malinaw naman po, no? Yung ating pong communication skills ay yan po yung way natin na pagdi-deliver ng mensahe ng Panginoon sa ating mga counselees. Yan. As Christians, we are first called to love one another, doing so by bearing one another's burdens. So God uses us not only comfort those in need, but also to use the scripture to confront, rebuke, exhort, teach, and counsel others, as discussed in Paul's second letter to Timothy, chapter 3, verse 16. Ang sabi po doon, the word counsel in Greek is prosthesis, means laying out beforehand. So tayo daw po mga chaplains, tayo mga counselors, ay hindi lang tayo yung magaganda lagi ang ating sinasabi sa ating mga counselee. Tayo ay, bearing one another burdens. Sa pagpapakinig natin sa mga problema ng ating mga kasamahan, ay nabubuhat na rin natin, nadadala na rin natin yung kanilang problema. Tinutulungan natin sila sa bigat ng kanilang mga pasanin sa kanilang shoulder. And then, also, sa pamamagitan ng ating biblical counseling, we use the scripture to confront. So, dapat kino-confront din natin sila, nire-rebuke sa kanilang maling gawain, in-exhort, itinataas, tinuturuan, at counsel others. Yan, kagaya ng sabi sa Timothy. So, ang dami po natin talagang mga dapat gawain. God has a plan for every soul He created, even during difficult times. Counselors must anchor themselves in the Word of God as they provide love and guidance to those who are suffering, helping them to overcome their personal hardships. It will show the biblical counseling is a God-centered approach to helping suffering people. Ay, teka lang po, mamamatay ako. Ay, mamamatay yung aking... Naghihingalo pala to aking laptop po. Wait lang po. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay na po, no? Yan. It will show the biblical counseling is a God-centered approach to helping suffering people come to an understanding that all answers and corrections to the human condition is found in the Holy Bible. So partner po natin talaga ang Biblia sa ating mga counselings, di ba po? Yan. At yung Word of God, yan po yung pinaka-anchor natin. So hindi tayo dapat nagsasalita lang ng according lang sa ating idea, sa ating opinion, sa ating sariling standards and prinsipyo. Dapat po ay naka-base sa Holy Bible. Yan. Sa atin naman po mga Adventist, wala naman pong problema sa ganyan, no? Tayo po ay sanay na lahat ng ating halos sa ina-advise or minimensahe sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng tulong ay lagi natin binibase sa Biblia. Yan. Biblical counseling, while spiritually based, may mirror some aspects of clinical psychology, since the research and the observance of the human condition reveals the attributes of human nature. Yan, teka lang po. Ang daming lumalabas na warning. Some portions of psychology may be integrated into spiritual care.
However, there must be a dividing line between the counselor and the clinician, and the treatment aspect of counseling is best left to the licensed practitioner. Yan. Na malinaw po, no? Tayo po ay hindi mga psychologists, hindi tayo mga clinicians. So tayo po, ang ating mga pagka-counsel, ang pagbibigay natin ng mga payo o ng mga paalala sa ating mga counselists ay dapat talaga naka-base spiritually, naka-base po sa Biblia. So hindi tayo yung parang ina-advisean na natin sila na pumunta sa ganyan, sa doktor o ganyan, o tinitreat natin sila. Ang problema mo, meron kang anxiety, may problema ka sa ganun, dapat ito ang gawin mo, ito ganun. So hindi po natin dapat pangunahan po yung mga clinicians talaga, yung mga licensed practitioner na mga psychologists. Yan, iba po tayo sa kanila. Yan. Yan. Often we think of counseling in terms of clinical psychology, relying upon extra biblical theories and treatments to achieve a cure to emotional trauma. Yan. Minsan po nag-exceed tayo, mas ano po, yung parang naiisip natin na parang psychologist na tayo, no? Kasi yung ating mga ina-advisean kailangan na pag-aralan yung kanilang pag-iisip. Sa totoo po, sa katagalan ng ating pag-aaral, para na po talaga tayong psychologist kasi marami po tayong mga papag-aralan dito na talagang nakikita natin na kahit mismo tayo, habang nag-aaral tayo, gumagaling po tayo at natututo talaga tayo. Kasi ibang klase po talaga, yung ine-expect ninyo na gawain lang ng chaplain, mas higit pa sa inyong expectations. So si Sigmund Freud po, siya yung father ng psychology. Yan, pagdaanan na po natin yan sa school. And meaning ng psychology is the study of the soul. Excuse po. Pag-aaral ng kaluluwa. Teka lang po. Inom lang po ulit. Yan, pasensya na po yung ubo po natin hindi pa masyado magaling. Allergic po kasi ako sa gamot kaya hindi ako umiinom ng gamot. Yan. So si Sigmund Freud po defined the process of secular counseling as a medical discipline, treating the ailments of human emotions void of any spiritual reference. So si Sigmund Freud po hindi siya naniniwala sa spiritual, hindi siya naniniwala sa religion, no? Ano po siya nasa kaliwa po siya. So iniisip niya ang kanya pong psychology ay ano po, pinag-aaralan nila yung mga kaluluwa, yung mga behavior ng mga tao at kung ano-ano pa sa pamamagitan ng kanyang medical discipline. Yan po, secular counseling nga sa kanya Hindi siya naniniwala na ang isang tao ay gagaling o matututo sa pamamagitan ng mga biblical basis o spiritual reference. Pasensya na po. Yan. Yan. Excuse me. Tayo daw po mga counselor ay kagaya ng mga life coach. Yan. Providing spiritual guidance and counseling. So, nakikita po natin dito madalas po na nakikita natin kahit saan, kahit sa Facebook, yung mga sinasabi mga life coach, excuse me, spiritual guidance and counselors po. Tayo po, pagka nakagraduate na tayo as chaplains po, tayo ay life coach na rin. Bakit tayo tinawag na life coach? Kasi po, ay ginaguide natin yung ating mga counselees, ang mga kapwa natin tao, para sa mabuting kahinatnan ng kanilang buhay. Yung buhay nila na dapat ay magkaroon ng direksyon. Yung buhay nila na kailangan ay matutunan nila papaano nila i-direct, no? Mapag-aralan nila ng gusto. At tayo po yung mga tutulong sa kanila para magkaroon sila ng ganong klaseng pamumuhay. Maybe the counselor may be involved in the lives of his or her parishioners
throughout a lifetime, di ba po? Nakikita po natin minsan, no, o nababalitaan, no, may kakilala tayo na yung isang tao, meron talaga siyang lifetime na counselor. Meron siyang lifetime na nag-guide sa kanya, sasabihin niya, tanong ko muna doon sa aking counselor kung tama ba itong decision ko o ganun po, di ba? Tayo po, may darating ang time na magiging lifetime din tayo na counselor ng ating mga parishioner, lalo pag nagustuhan nila yung ating pag-uugali, yung ating presentation sa kanila, yung ating pakikipag-communicate sa kanila, at yung ating presence and support sa kanila. Ministering to all aspects of their lives, di ba po? So, andyan po na yung sa marriage nila, domestic abuse, yan, yung addressing stages of adolescence and more as opposed to the clinician. Yan, so tayo po ay gumagawa sa ganyang mga klase, kaya tayo po tinatawag na life coach. Yan. In contrast, the counselor ministers to the individual, helps them to reestablish their relationship with God. Yan. So yung pinaka-point po natin, yan, pinaka-main point po natin ay yung maibalik natin yung pamumuhay ng ating mga counselee na balik sila sa Panginoon and brings them to a place of contentment and peace in their lives. So yun po yung pinaka-goal natin mga counselors po. Yung ibalik natin sila sa Panginoon kasi po sa dami ng kanilang mga problema. At tayo po mga counselors din, hindi rin tayo perfect. Meron din tayo talagang problema at dumarating talaga sa atin na i-stress din tayo. Nagkakaroon din tayo ng mabigat na problema. At ito pong ating mga pinag-aaralan na ito, hindi lang po ito para sa future natin na lalapit sa atin, kundi tayo mismo. Sabi nga ni Doc Ray noong nakaraan, tayo mga chaplains ay honorable. Napaka-noble po netong ating gawain na to. At tayo po muna mismo din, sa habang tayo po nag-aaral netong chaplaincy course na ito, tayo po rin mismo makikita natin mismo yung pagkukulang natin sa ating sarili. Yung pagkukulang natin sa ating personality. Yung ating pagiging marites, yung ating pagiging tolits, at yung mga iba pong mga bagay, di ba? So, paano po natin mababalik sa Panginoon yung ating mga counseling? Kung nakikita nila na tayo mismo chaplain o counselors nila, ay walang pinagkaiba sa kanila. So, ito po yung ating mga lessons dito. Ito po yung talagang, pati tayo rito talaga ay nabibenefit. Wait lang po. Ulit. Pasensya na po, dami interruptions. Yan. Yan. So, another topic po sa pagiging counselor natin, ang question po dito, do I need clinical pastoral education units? Yan. Siguro po kayong lahat dito nagtatanong, kailangan po ba pagka naging chaplain tayo, kailangan natin ng CPE, di ba po? Clinical Pastoral Education. Karamihan po sa atin dito, yung mga graduate ng theology at mga pastor na po, for sure po, meron na silang clinical pastoral education, di ba po? So ito pong clinical pastoral education na to, para sa chaplains, yung iba po, nire-require talaga nila yan. Kung gusto mo talaga na ma-hire ka sa mga corporate, yan po, nire-require nila na dapat meron kang clinical pastoral education. Minsan sa mga hospital po, yan din ang kailangan nila. So it was first introduced in mid-20s by Reverend Anton P. Boysen. Yan. Mag-take note po kayo ha, kasi minsan sa kasama po yan sa exam. A former mental patient. Yan. Dati siyang mental patient, si Reverend Boysen. And then, naging institutional chaplain siya doon sa hospital na kung saan siya na-confine. Ganon. Diba? Kasi, nakita niya yung pangangailangan ng mga pasyente doon. Boysen, a former resident, was first admitted as a result of having a mental breakdown. Imagine po, reverend na siya, di ba po?
pero nagkaroon siya ng mental breakdown. Siguro sa dami ng mga bigat ng mga problema na dumarating sa kanya na hindi na niya kayang buhatin pa o i-carry. Kaya nagkaroon siya ng mental breakdown. Then during his time spent as a chaplain, Boysen incorporated a clinical approach to mental health that became the inspiration of many health professionals who endorsed the clinical pastoral education program. Yan. So habang chaplain po siya, yan na in-incorporate na niya yung mga clinical approach, mga mental health na mga procedures. Kaya dumating sa point na nagkaroon na dapat lahat ng chaplains ay maging professionals. Yan. At magkaroon ng clinical pastoral education. Ibig sabihin, bibigay ka na ng counseling, kailangan din ay ikaw ay may kaalaman din sa pastoral education. Di ba po, sa theology. So, may integrate mo yung kaalaman mo bilang counselor at yung tungkol sa Biblia. It has become widely received today as a standard in the healthcare industry for professional clergy. Yeah. So, tayo po, di ba, kahit na hindi tayo pastor, pero tayo ay tinatawag na chaplain. At pag sinabi na tinawag na chaplain ay alam nila na may kaalaman ka sa Biblia. Kaya kailangan po talaga, kagaya dito sa atin, sa Logos, inaaral po talaga natin. Di ba? Kaya nga po ang course natin ay Bachelor of Studies in Divinity. Di ba po? Kailangan alam natin yung laman ng Biblia, paano natin siya gagamitin sa ating mga counselees. Ayan. Ayan. Originally developed by the healthcare industry, more and more employees are requiring that their chaplains have minimum of 1 to 4 units. Yan. So, hindi na po muna natin ito dadaanan po, itong tungkol sa CPE, kasi sa mga darating po na ating mga subjects, ay may i-lecture din po natin yan tungkol sa clinical pastoral education. Yan. Yan po, no? So, moving on, yan, CPE pros and cons, yan, yung mga, hindi na po muna natin yung dadaanan. Yan. Kasi hindi pa naman po natin yan nire-require dito sa ating CCC 100 na magkaroon kayo ng clinical pastoral education. Yan. So dito po tayo ngayon sa the 5-step process of biblical counseling. Yan. What are the 5-step process of biblical counseling? The 5 steps of biblical counseling and the emotional framework and expectations of the counseling po there are 2 basic goals in biblical-based counseling. So before po yung 5 steps, meron muna ang basic goal sa biblical counseling. Ano po yung basic goal sa biblical counseling? Helping and guiding. Yan. Noong nakaraan po, marami talagang nalito dito sa question na ito, di ba? The 2 basic goals in biblical-based counseling are helping and guiding. Helping the individual address their concerns in biblical perspectives and guiding the person through the stages of biblical development using the 5-step process of biblical counseling. So, ibig sabihin po, ay meron tayong 2 basic goals in biblical-based counseling. Una, helping. Tutulungan natin yung mga individual na yung kanilang mga concern ay based dapat sa biblical, sa Bible. And number 2, guiding them sa 5 steps of 5-step process of biblical counseling. Yan. Helping and guiding. And sa number 2 ay merong 5-step process of biblical counseling. What are the 5-step process? Yan. So, step 1, establishing relationship with the individual employing the following methods. So, yun na pag-aralan na po natin, no? Kailangan meron tayong empathy and respect sa ating mga kausap, sa ating mga counseling. Ano po yung empathy? Ano po ang pagkakaiba ng empathy and sympathy?
Yan, meron po ba nakakaalam ano po yung empathy? Yung empathy po ay ano po? Check, check sa inyong Google. Yan, ang empathy po ay ano po? Yung nakikiramay. Hindi, sympathy kasi nakikiramay eh. Yun na, para po naawa. Ano pa sa Tagalog? Putting your Ano po? foot on their shoes. Yung Tagalog po, Ito, tay. nakikiramay, Nakikihalubilo. nakikihalubilo, Kiramay. nakikiramay. Opo, no? Apo. Yung, parang, sa iyong, Nararamdaman mo yung nararamdaman. yun, opo, no? Yung counseling, nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Pero hindi po natin pwedeng sabihin sa kanila na alam ko po ang iyong nararamdaman. At nararamdaman ko po ang iyong nararamdaman. Hindi po natin pwedeng sabihin sa kanila yan kasi meron silang sariling nararamdaman na hindi mo talaga nararamdaman. So ito pong empathy, kailangan ay mag-gain mo yung kanilang pinakatapat, trust. 'Di ba po? Yung trust kasi ikaw ay nakikiramay sa kanya, nakikipag-ugnayan ka sa kanya na pinakikita mo sa kanya na ikaw ay nandoon para sa kanya at ikaw ay hindi word yung naaawa po eh. Nakalimutan ko yung isang word diyan na ikaw ay nakikidamay o nakiki-empathize, bilang naging English po, no? Yun, yung parang pinakikita mo sa kanya na ikaw ay andito lang at ikaw ay, kasi pag sinabi pong simpatya, pag ikaw po ay nakipagsimpatya sa iyong counseling, ay talagang ibubuhos mo yung iyong sarili para sa kanya. Talagang tutulungan mo siya kasi nakikisimpatya ka talaga sa kanya, tutulungan mo talaga siya na nagagawin mo lahat ng best mo para sa kanya. Ito naman pong empathy, kailangan maramdaman niya na ikaw ay nandoon para sa kanya, na ikaw ay hindi mo siya papabayaan, hindi mo siya tatalikuran anytime na kailangan niya ng counseling. So kailangan merong trust, kailangan magtitiwala siya sa iyo. Iparamdam mo sa kanya na ikaw ay isang karapat-dapat na tao na pagbibigyan niya ng kanyang pagtitiwala. And then after na pakita mo yung yung empathy sa kanya, ay doon na po mabubuo yung respect. Kailangan may respect ka sa kanya at respetuhin ka din po niya. Di ba po? Establishing relationship with the individual employing the following methods. Diba? Nag-i-establish ka po ng relationship doon sa individual. Hindi po yung, dito po kasi iniiwasan natin yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating counselee na hanggang sa po dumating sa point na parang alam mo na yung kanyang buhay at mawawala na yung gap between you po. Yung dapat meron pa ring humaharang between you and your counselee. Kailangan po meron pa ring yung respeto po, 'di ba? Hindi natin pakikialaman yung buong buhay niya. Hindi po tayo papasok o manghihimasok sa buhay talaga niya. Tayo po ay nandoon lang sa kanya as counselor niya. So yung empathy at yung respeto niya sa atin na may pagtitiwala at ganun din po tayo na dapat respetohin natin siya sa kanyang privacy po. So hindi ibig sabihin na tayo yung kanyang counselor, buong buhay niya ay talagang pakikialaman na natin o magdidikta na tayo na magdidikta sa kanya. So ito po yung step 1 na mag-i-establish tayo ng relationship sa kanya. Ayan. Step 2, collecting information. Yan, gathering information about the counseling by using communication, auditory, and observation skills. Yan, pag-aaralan din po natin yan sa next, step by step po, paano tayo magko-collect ng information sa ating mga counseling. Yung communication, auditory, pakikinig natin, and yung paano natin obserbahan yung ating mga counseling. Yung kilos nila, yung kanilang pananalita, paano sila manginig o paano sila umiyak o yung tono ng boses nila. Yan po, kasama po yan sa collecting information upang makapagbigay tayo ng magandang counseling sa kanila.
collecting and documentations. Yan, yung collecting and documentations ay kung ano po yung kanyang mga sinasabi at idinudulog sa bawat isa, dinudulog sa atin, ay sinusulat po natin yan. Dinodocument po natin yan para mapag-aralan natin the next time kung paano natin siya bibigyan ng magandang solusyon, not exactly solution po, kung paano niya yung next na magiging hakbang niya sa kanyang problema. Yan. Hindi po tayo yung gagawa ng solusyon o mag-a-advise, kundi siya po mismo. At dahil po yun, doon sa ating mga ibibigay sa kanya na biblical counseling. Number 3, using data gathering tools such as the personal discovery assignment form. Yan. So ito po yung mga next natin yan, na tuturo sa inyo, paano kayo magkaroon ng data gathering question form. Paano siya tatanungin, yung mga open-ended na mga question na kailangan na masasagot niya ng tama at hindi maaring hindi niya sagutin. So napakaganda po itong mga next mga lessons natin. Paano tayo magsasalita, magtatanong sa ating mga counseling, paano natin maipapalabas yung pinaka-root ng kanilang mga problema. Yan. So next is step 3, understanding the problem. Yan. Paano natin maunawaan, ma-analyze, and ma-discover yung kanilang problema sa pamamagitan ng pagkukolekta natin ng mga data ng kanilang mga problema na sinasabi sa atin. Kasama na rin doon yung sino ba siya, anong trabaho niya, ilan sila sa pamilya, masaya ba siyang asawa, masaya ba siyang anak, masaya ba siyang magulang, ano yung pinaka-problema kung bakit siya nagsasuffer ng ganitong problema ngayon, bakit siya iniwan ng asawa, o bakit namatay yung kanyang anak dahil sa kapabayaan niya, yung mga ganun po mga mabibigat na mga problema na kailangan talaga niya na ibuhos sa atin at malalaman din natin dito sa pag-analyze and discover natin ang kanilang problem kung paano natin siya bibigyan ng magandang biblical counseling, no? Na mapag-anuhan natin talaga siya. So hindi po tayo agad-agad basta bigay ng counsel na ganito kapatid yan, alam ko ganito problema mo, ganyan-ganyan. Kailangan po talaga, kagaya nga po na tayo ay educated na mga chaplains, na kailangan talaga ay napapag-aralan natin at mapapaghandaan paano natin sila pagsisilbihan. Yan. Use discover problem pattern and provide counselees with the conceptual understanding of anger and grief. Yan. So, pag-aralan din po natin yan, paano natin makikipag-deal sa anger and grief, at hindi lang po sa akin yan, kundi sa mga iba pang mga susunod na mga lecturers. Yan. Step 4, biblical process of change, 5 R's. Yan. Ito po yung 5 R's, responsibility for personal thoughts, desires, attitudes, words, and actions. Repentance for sinful thoughts and actions. Reconciliation with God and those involved by confession of sins. Asking for forgiveness from those who have harmed and forgiving others who have harmed us. So, ito po yung mga i-base natin yung mga biblical process natin sa kanila, process of change po. Ito dito natin i-base yung ating mga ika-counsel sa kanila, yung mga ibibigay sa kanila. And number 4, renewal of the mind by developing an awareness of thoughts and actions that promote sinful behavior, putting off those desires that hinder biblical change, and replacing them with ones that promote biblical transformation. And number 5, replacement of old habit with good new habits. Kung papansinin po ninyo mga chaplains, sa tingin po ba ninyo, itong biblical process of change na 5 R's ay nakaka-relate po sa inyo? Diba? Ako po habang pinag-aaralan ko itong ating subject, parang inisip ko na paano ako magiging effective na counselor o effective na chaplain kung wala sa akin to 5 R's. Kung hindi ko to uunahin yung sarili ko na ayusin muna, di ba po? So ito pong ating lecture na to, hindi lang po ito para paghandaan natin o
pag-aralan natin na ganito yung gagawin natin sa ating mga counseling. Ito po ang ating lecture na to na Biblical Process 101 na ito. Tayo po mismo yung nagkakaroon muna na spiritual transformation. So, i-adapt po muna natin to sa ating sarili. Responsibility, repentance, reconciliation, and renewal and replacement. Yan. So, yan po muna yung atin. Tayo po, kasi tayo po mga chaplains, hindi po tayo spare sa paggawa ng kasalanan. Hindi po tayo na-spare sa stress, sa mga kamalian, di ba po? Pero, yung mga tao, lalo yung ating mga counseling, nakatingin sa atin as we are perfect person. Di ba po? Yan si chaplain na yan, napakabuti niya. Yan si chaplain na yan, magaling sa Biblia. Yan si chaplain na yan. And then, makikita nila, meron tayong mali. Di ba po? So, kailangan tayo talaga, magkaroon tayo ng renewal. Tayo po misma, di ba? Biblical process of change. Yan. Yung ating, kailangan responsible tayo sa pag-iisip natin, yung mga attitudes natin, words and actions. Kailangan makahingi tayo ng tawad sa Panginoon. Panginoon, maging karapat-dapat na chaplain ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ganyan. And then, pagka nagawa na po natin to sa ating sarili, napaka-effective na po ito. Na ito naman po yung ating proseso upang mailapit natin sa Panginoon yung mga tao na lumalapit sa atin na nangangailangan ng payo galing sa Biblia. Diba po? Ng counseling na galing sa Biblia. Paano po tayo magiging mabuting effective na counselor kung wala tayong kaalaman sa Biblia? Kung tayo po ay walang renewal ng ating sarili. Kung tayo ay may old habit pa rin na yung isasabihin sa atin ng ating counseling ay ikukwento naman natin sa ating family at sa ibang tao. Di ba po? Kagaya na sinabi ko na merong isang chaplain na kahit sa sarili niyang asawa, hindi niya kinukwento yung problema ng counseling niya. Dahil maaari yung kanyang asawa na babae ay maaari siguro kilala niya na marites din o kaya makapagkwento sa iba. So, kailangan po talaga confidentiality. Di ba po? Kailangan tanggalin mo na kung ikaw po ay isang tolits o isang marites, tanggalin mo yung old habit. Kasi kailangan ka ng counseling mo na isikreto mo yung kanyang mga problema. So, hindi mo dapat ikinukwento rin sa iba. Yan. Step 5, maintaining change. Yan. Acronym ACCEPT. ACCEPT. Acknowledge, choose, commit, execute, persevere, and trust God. So, acknowledge personal responsibility for thoughts and actions. C, choose to live by biblical principles in all circumstances. C, commit to plan to eliminate whatever hinders biblical change. E, execute the plan with energy toward the goal set. P, persevere in obedience to biblical principles. And T, trust God for the strength and resources for change. Yan. So tayo po mga chaplains, kailangan natin itong accept. Di ba po? Kailangan natin na tanggapin sa ating sarili na tayo ay sinful, na tayo ay hindi perfect na tao, na tayo ay hindi natin alam lahat ng bagay, na tayo ay makasalanan din. Upang sa ganun, baguhin tayo ng Panginoon, unahin niya tayong baguhin upang maging effective tayo na mga counselors. The goals of biblical counseling are twofold. Yan, konti na lang po tayo para sa next na lecturer. Ayan. Help the counselee understand their issues from biblical perspective and induce the biblical process of change in counseling. Kailangan induce natin sa kanila na ikaw ay magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay dahil dahil kailangan mo talaga na baguhin sa pamamagitan ng Panginoon at ito ay nasasaad sa Bible. Yan, babasahan po natin sila ng ganyan mga counseling ng Panginoon sa Biblia upang sila ay mabalik talaga sa pamantayan ng Panginoon. Yan. And the types of counseling individual, yan po. Mahaba po ito, babalikan po natin to next time. The talker individual and the reluctant individual. Yan. Bali, papadaanan na lang po muna natin to kasi 7 o'clock na po.
Common reasons for seeking counseling. Bakit pa lumalapit sa atin yung ating mga counseling? Family problems regarding children, marital problems. Ito po yung mga ilalapit nila sa atin, no? So, dami po, di ba? Kung hindi tayo prepared, kailangan talaga inaaral natin yung ganyang mga bagay. Marital problems, conflict resolution, drugs of alcohol abuse, sexual difficulty at work, school, career, moral or ethical dilemma, faith-based issues. Yan, karamihan sa simbahan po, di ba? Dahil sa sobrang familiarity, nagkakaroon ng mga pagtatampuhan sa simbahan. Health issues and financial difficulties. Yan. So, hindi naman tayo doktor, pero sa atin sila lumapit sa health issues kasi tayo yung babae na malalapitan nila kung tayo yung nasa corporate or nasa law enforcement. Di ba po? So, dapat tayo, napakaswerte natin tayo mga Adventist kasi lagi na tayo nili-lecture tungkol sa mga health messages ni Ellen White. And dito pa lalo-lalo sa school natin ng Logos, meron tayong maraming mga topics about health, di ba po? Yung lifestyle medicine natin, yung ating mga pinag-aaralan. Kaya swerte po natin mga students dito na lahat po na aspect ng pagiging isang chaplain at isang student ng divinity ay napapagdaanan po natin lahat ito, di ba po? Kaya napakaganda po na ituloy-tuloy talaga ninyong pag-aaral dito po, di ba? So, dito po sa family problems regarding children, kailangan po alam din natin dito at i-search din po ninyo. Yan po yung ating assignment ha. Lista po ninyo ating assignment. Ano yung mga Republic Act ng Philippines regarding the family problems and regarding children. Yan. Kailangan alam po ninyo yan kasi tayo po mga chaplains ay pag may nakikita tayo ng mga inaaping bata, inaaping magulang, lalo po yung trafficking. Ako po ngayon ay involved po ako sa sexual exploitation ng mga bata. Kaya po yung akin yung football club, pag may nakikita po ako ng mga batang babae na parang ine-exploit ng kanilang mga magulang o ibang tao, kinukuha po namin yan at gina-join namin sila sa football para po malayo sila sa kanilang iniisip, yung mga na-trauma sila na sila po ay pinipicturean, binibidyohan at binibenta yung kanilang mga kahubaran na litrato po, di ba? So para matanggal sa isip nila yan, ay binibisi namin sila sa paglalaro ng football. So yun po yung isa sa mga mission ng aking football club, yung Stop OSAEC po. Ini-stop namin yung OSAEC, yung online sexual exploitation and abuse of children. Yan. Kaya part po yan na karamihan po ng mga bata ko ay mga bata po na galing sa squatters area na nakakaranas ng ganon. So ginagather po namin yan kahit na wala kaming sweldo para ma-busy lang ang mga bata. So kaya ito pong ating assignment ay tungkol po sa what is the Republic Act regarding the family problems, women and children po, no? The Women and Children Act, yan. And then, ipaliwanag po ninyo doon. I-send nyo po sa aking email, hindi po email, sa aking account po na Leia Madrid po. Yan. Para po alam ko kung alam niyo yung mga issues dito sa Philippines. Yan. And then, lastly, ayan, hindi na po natin i-lecture yan. Yan. Sa next po ito, next po na yan. 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 So, thank you po sa pakikinig and sana po ay may natutunan kayo sa ating lecture tonight. And karugtong naman po nito ay si Doc Raja sa kanyang lecture sa chaplaincy din po. So, kung meron po tayong mga questions, siguro po mag-entertain ng 1 minute at regarding po sa topic natin. Yung mga hindi pa po nakakapagpasa ng assignment po, kindly send na lang po sa Leia Madrid po, no? Marami na po din nag-pass and i-ano ko po, i-announce po sa ating bulletin. So, requirement ko po talaga yan, yung assignment na yan para po meron kayong grades sa inyong record. Yan. So, mag-stop share na po ako. Yan. I stop share pala.
Yan. So may questions po ba? Regarding po sa ating topic. Malinaw po ba? Ma'am Leia, may question po si Tatay Erning. Sige po, Tatay Erning. Paano kung yung chaplain mismo ang may problema? Pamilya. Paano kung yung chaplain po mismo ang may problema? Kaya nga po, meron tayong yung topic ko kanina po, di ba? So tayo po, hindi tayo perfect. Hindi po tayo din talagang ligtas sa mga problemang ito, di ba po? Lahat naman tayo, chaplains na nandito po, tayo po karamihan ay may sarili-sariling mga problema po, di ba? May mga problema tayo sa family. So, sa tulong po ng Panginoon at lalo po dito sa ating pinag-aaralan, kaya nga po yung topic natin kayo na yung tayo po mismo magkaroon ng spiritual transformation. So, baguhin po natin kung ang problema po natin sa family, kahit po sabihin pa na hindi tayo yung pinagsimulan ng ating problema, di ba po, ay kailangan sa atin mag-umpisa yung pagbabagong buhay. Ang ganda po ng topic ni yung si Ma'am Sherlyn, Professor Sherlyn, kung andito siya ngayon. Yung movie po na pinanood niya sa atin, yung Fireproof, di ba po? Pinakita doon kung paano yung isang lalaki na hindi siya perfect na tao, pero masisira yung relationship nila mag-asawa. Sa kanya, siya mismo nag-umpisa. Kasi hindi niya pwedeng sabihin sa asawa niya na magbagong buhay ka eh. Hindi mo pwedeng akusahan yung iyong yung membro ng pamilya mo na magbagong buhay sila. Ikaw yung magbagong buhay para sa kanila. Ikaw yung gagawa ng way para maayos mo muna yung family mo. And then, pag naayos mo yung family mo, magiging effective ka na. Pero hindi naman sinabi po na may problema ka sa family mo, hindi ka na pwedeng maging chaplain. Di ba po? Wala naman pong pinipili. Ang Panginoon po, hindi siya judgmental. Di ba po? Tayong mga tao yung judgmental. Ang Panginoon, hindi niya tayo hinusgahan. Kung ano yung ating nakalipas, kung ano yung buhay natin. As long na willing tayo na gumawa sa gawain ng Panginoon, magsilbi sa Panginoon, meron tayong mabigat na problema sa ating buhay, gagawa natin ng paraan, magbabagong buhay tayo para sa kanila, at magiging effective din tayo na chaplain. Kaya nga ang Panginoon, ini-equip niya muna tayo. Tinuturuan niya muna tayo, binabago niya muna tayo bago tayo hahayo sa ating mabigat na gawain. Yan po. No, Tatay Erning, nasagot po ba yung iyong... Thank you, ma'am. Opo. Kung gusto mo magpa-counseling sa iyong problema, nandito lang po ako. Tsaka yan si Chaplain Christopher. Thank you, ma'am. Opo. Ayan. So, meron pa po ba? Kung wala na po, ay ibigin na po natin sa next na lecturer at 7:14 na po. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. And yung assignment po natin, i-pass po ninyo this week para po mabigyan kayo ng grades. Yan. Thank you po sa lahat. And good evening. Yan. Balik ko na po kay Sir Samuel. Thank you po. Okay, so maraming salamat po, Chaplain Major Leia, no, sa maganda pong lecture ngayon. So, dadako na po siguro tayo sa pangalawang subject natin. Pero before that, siguro meron tayong 1 minute na water break para po sa paghahanda sa pangalawang